Magandang gabi po, pista ng itim na Nazareno, ika-9 ng Enero, taon 2013. At live na live ang 24 oras mula rito sa Quiapo sa lungsod ng Manila para sa mga pinakasariwang balita kaugnay ng pagdiriwang ng tradisyonal na pistahan ito ng mga Romano Katoliko. Mula po naman dito sa GMA Network Center, ihahatid ko sa inyo iba pang pinakamalalaking balitang aming tinutukan. Tulad nung nakaraang taon, mas mabilis ang pag-usad ng prosesyon ng Poong Nazareno sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila ngayong araw na ito. Pero hindi pa rin naiwasan ang aberya. Kanina ay nahulog pa sa lubak ang unahang gulong ng andas mula sa tulay ng MacArthur sa Maynila rin. Nakatutok live si Emil Subangil. Emil. Mike, yung sitwasyon dito sa area ng Santa Cruz, Maynila ay back to normal na. Mag-alas 3 ng hapon nang dumaan ang imahen ng mahal na Poong Itim na Nazareno sa lugar na ito, pagbaba ng MacArthur Bridge. Mula nang gumalaw ang imahen ng Itim na Nazareno sa Quirino Grandstand alas 7 pasado ng umaga, mabilis itong nakausad kumpara noong isang taon pasado alas 12 ng tanghali, tumapat sa Manila City Hall ang traslasyon. Pero makalagpas ng Bonifacio Shrine, kulang sa isang oras na nahimpilang imahen ng senyor. Nahulog sa lubak ang unahang gulong ng andas. Nabalao yung gulong. Kailangan ng tao malalaki para may angat yung gulong. Okay, salamat po. Pagkakataong sinamantala ng mga namamanata. Mistulang lumalangoy sa ibabaw ng napakakapal na bilang ng mga tao ang mga deboto sa pagnanais na makasampa sa andas at mahawakan ang imahen ng poon. Ang karaniwang sitwasyon pero kung panonoorin ay makapigil hininga pa rin. Ang nagtitimon ng traslasyon na nasa ibabaw ng andas at nasa likuran ng poon halos maubusan na ng hangin kakapito para pausarin ang prosesyon, pero dahil sa kapal nga ng tao, hindi naging madali ang lahat. Nang maiahon na mula sa lubak ang andas at nang magsimula na itong umusad, palakpakan na at nang ibabaw ang mga tuwalyang puti habang tumutugtog ang makatindig balahibong himig ng papuri para sa senyor. Ano pakiramdam nyo? Nakita nyo na siya? Okay, may sabi na. Lahat ng ganun sakit po. Wala niya po. Salamat po. Mahal na Nazareno. Lahat ng sakit ng anak ko. Ililigtas niyo po. Maraming salamat po sa Poong Nazareno. Mabilis. Malaki binilis. Ano sa palagay nyo ang naging dahilan? Ay, yung gulong. Yung gulong Okay. kasi. Gulong, maganda yung maganda pa Maganda pagkakakabit ng gulong ngayon. Nagpupusang bandar. Maraming salamat po. Sige, sir. Umambon o umaraw, hindi bumitiw sa tabi ng paon ng mga deboto. Ang iba hinihimatay na, pero ang pananampalataya at paniniwala nila kitang-kita. Pag hindi kaya, labas na. Hindi pinipilit yan. Lasa. Tubig kapatid, do. Kaya napuno rin ng mga pasyenteng deboto ang mga estasyon ng mga emergency response team. At kung dati-rati may humahalong masasamang loob na nagsasamantala sa sitwasyon. Sa pagkakataong ito, ayon sa mga pulis at debotong nakausap ko, kahit paano'y wala raw na itarang kaso sa panahong tumawid ang poon sa City Hall hanggang sa MacArthur Bridge. Wala. Meron pa rin. Medyo na ngayon, nakokontrol. Kasi marami tayong mga pulis na nakaikot. Payapa at walang abelaring nakatawid ang andas sa MacArthur Bridge. Maaga pa kasi ay binantayan na ito ng mga tiga DPWH dahil 20 metric tons lamang ang capacity ng may kalumaan ng tulay. Isinara ang southbound lane nito. Hindi rin pinahintulutan ng mga itinagang pulis sa lugar ang mga tao na mamalagi sa ibabaw nito. Mike, sa kapal ng bilang ng mga deboto, ang southbound lane ng MacArthur Bridge na unang isinara sa publiko at sa mga bihikulo, napasok din ng mga tao ang barikada ng tawid na ang andas sa tulay. Gayunman,
Sa awa ng Panginoon Diyos, bagaman bahagyang nagkagulo, walang naging problema sa lugar na ito. Mike. Maraming salamat, Emil Sumangil.